Bakit ba ganyan ka ako makautos? Hindi tayo maaaring magmabilis ng takbo. Masyado mapanganib ang lalim ng tubig. Aba, Basilio, patungo ba kayo para magbakasyon? Ang Ginoo ba'y kababayan ninyo? Hindi po. Ngunit lapit lang po sa bayan namin. Kumusta na ang inyong lalawigan? Mabuti naman po. Hindi pa ako nakakapunta doon. Dahil ang mga mamamayan ay hindi bumibili ng alahas. Maaaring ang lugar ay mahirap. Hindi naman kami bibili kung hindi namin kailangan. Nababalitaan ko lang, ang pura poroko ninyo ay isang Indio. Pag ang pari ay isang Indio, tiyak na maralita ang bayan. Halika kayo at uminom tayo ng serbesa. Salamat na lang po. Ngunit hindi kami umiinom. Ang sabi ni Padre Camora, nakababagot pag puro tubig ang inyong ininom. Kung tubig lang ang iinumin ni Padre Camora, ay wala sigurong bulong-bulungan siyang maririnig. Ang tubig ay matamis at napapainom. Ngunit lumulunod sa alak at sa serbesa at pumapatay ng apoy. Bakit ka naiinis? Tandaan mo, si Simon ay tagapagpayo ni Kapitan General. Noong araw, may isang estudyanteng nangako, papasalan ng kababayan. At ang pagtapos, nakalimutan ang pangako. Moro, ikaw muna ang magbantay ng ating sakahan. Alam mo na, nanghihina na ako. Ama, sapat na po ang aking nahani. Kales, mukhang masaya ka ngayon na. Hindi mo ba alam na kami ang nagmamay-ari ng lupain na ito? Mawalang galang na po, pero wala kami nakitang nagmamay-ari ng lupang ito. Hindi na yata makatarungan ang buwis na iyong pinapatong, ha? Halika na. Pasko pa naman bukas. Nagsisimula ka magpalipin. Hindi ba katarungan ang iyong buwis? Huwag ka na magpaliwanag. Pabay Santales, bakit ngayon mo lang iniulat ang pagkakatagpo sa bangkay? Ginoo, kaagad ko po itong sinabi, ngunit hindi ko po kasalanan na wala kayong ulat na natanggap. Huwag mo akong pagtakpan. Responsibilidad mong tiyakin ang kapayapaan sa iyong nasasakupan. Ngunit Ginoo, hindi ko po kaya bantayan ang baryo gabi-gabi. Ako, nakalimutan ko ang aming schedule ah. Walang galang na ho. Bakit po tayo nahinto? Sumama ka sa amin! Saan niyo ako dadalhin? Huwag ka na magtanong! Sumama ka na sa amin! Layain niyo ako dito! Galit ka ba? Ang himahin nito ay may pagkakatulad, ay matusan mo. At ang alamat na nagsasalamin, ang buhay ng mga tao ay kabilang sa kahirapan. Oo, kailangan mo ba ng tool? Ginoo, hindi ka tunay na isang mga alahas. 13 taong kang nawala. Inakala nila, ikaw ay pumanaw na. Isa ka na ngayon sa nakakaalam ng aking sakit. Ngunit Ginoo, ang iyong mga plano ay mas nakakasama lang sa ating bayan. Nais ko maghiganti at magpakalat ng malagim na kasamaan. Magkakaroon tayo ng malasakit sa iba. Kung maintindihan ng mga Tagalog na gaya natin na sila ay tiwaling tao. Papalutos ang pagkasalimutang bansa rin. Nung isang araw ay kausap pa lamang natin siya, ngunit ngayon ay sinulong na niya. Nabalitaan ko nung ilang araw na hindi na siya makapagsalita. Siguro yun ang kadahilanan ng kanyang pagkamatay. Maaaring iyon nga. Nabalitaan mo na ba ang nangyari kay Tandang Selma? Siya ay sumuwing palad. Paano na lamang siguro? Ilantahin ng Diyos ng kayong mga parusa dahil tayo ay nakasalanan o ang mga kamag-anak natin ay nakasalanan. Dapat sana'y turuan natin sila, ngunit hindi natin ito nagawa. Akalain ninyo, isang dalaga na maaaring mag-asawa ay hindi marunong mag-asal. Ang gasolin ng Aba Ginoong Maria ay hindi man lang humuto sa sumainom. At Santa Maria,
na hindi man lang huminto sa makasalanan, na siya dapat gawin ng isang mabuting Kristiyano na may takot sa Diyos. Basahin mo ang libro na ito nang matuto kang magdasal. Nako, tuloy kayo. Nakakayaman, wala akong maipagkaloob sa inyong Ginoo. Ang problema, kailanganin lang namin na matutuluyan sa mga ng pagdamag. May dala akong pagkain. Kumusta na ang kalagayan ng kalsada? Sapat na ba ang aking revolver upang ipagtanggol ang aking sarili? May mga rifle ang mga tulisan, Ginoo. Kilala kita, Ginoo. Ikaw ang kaibigan ng Kapitan General. Handa kami gumastos ng 3,000 piso para sa mga alas. Nais kong bumili ng dimating sisi na aking iaalay sa birthday ng auntie ko. Nais ko yung bumili nito. Huwag isang talis. At hindi ka magtingin-tingin, baka sakaling may magustuhan ka. Naku, hindi na. Nakabila na ako ng alahas para kay Huli. Ayon kay Huli, relikaryo ni Maria Clara iyon. Maria Clara, maaari ko bang masili po matingin ng alas na iyong sinasabi? Huwag isang talis. Paano kung sakaling bibilin ko ito? Paano kung 500? Ano ba ang isyu tungkol sa kailigan ng mga kabataan? Kamahalan, ipinisyon ng mga mag-aaral na magtatag ng akademya para sa pagtuturo ng wikang Kastila. Isang kahanga-hangang mungkahi, mahal na General. Ipinapakita nito ang kanilang pagsisikap sa mga antas ng sibilisasyon. Dapat nating isaalang-alang ang kapakanan ng simbahan. Kapag natuto ang mga Indyo ng wikang Kastila, mas lalo nilang maunawaan ang mga batas. Umupo kayo! Ngayon, tatalakayin natin ang tungkol sa salamin. Ganito Pelaez, tumingin ka. Paliwanag mo ang batas ng refleksyon. Padre, ang reflection po ay, ang liwanag po ay habang tumalbog sa salamin. Yun lamang ba? Yun lamang ba ang natutunan mo? Ang gulo po ng pagpasok ay kapareho pa rin ng paglabas. Mabuti, kahit paano, ilaman ang iyong ulo. Kasi daw Penitente, tumayo ka. Paliwanag mo ng mas maayos ang batas ng refleksyon. Ang batas ng reflection ay sinasabi na ang liwanag na tumatama sa salamin ay lalabas sa parehong angle. At ang angulo ng pagpasok ay katumbas sa angulo ng paglabas. At yan lamang, napakahaba ng iyong paliwanag. Hindi mo ba kaya pagpaikliin? Go. Iyon po ang kabuuan ng batas. Ikaw ay nagmamagaling. Akala mo bang mas marunong ka pa kaysa sa akin? Hindi po, Padre. Yun lang po ang aking natutunan. Mabas ka. Hindi ko kailangan na ang mga estudyanteng walang galang. Tandaan nyo, ang pagsunod ay higit na mahalaga kaysa sa katalinuhan. Mas tama pa nga ang sinabi ni Placido. Pero si Juanito pa rin pinuri. Masamang simulayan. Masamang palagay. Nakikilalang mga bata pa kayo at walang nalalaman sa mga bagay na may kinalaman sa pagbabago. Tignan niyo ang nangyari sa Madrid. Ang mga kabataang nanghingi ng mararaming pagbabago. Lahat sila'y pinaratang pilibustero. Marami na ang hindi nakahuli rito. May mga bagay na hindi ko maipapaliwanag sabagkat lubhang maselan. May ibang katuwiran na nag-uudyok sa matinong pamahalaan.
upang hindi dumingin sa mga kahilingan ng isang bansa. Nahulaan ko ang inyong ibig sabihin. Ang pahalagang kolonyal ay hindi lubos at wasto ang pagkakatatag at nanalig lamang sa palapalagay. Mabuti pang ipaubaya mo na yan sa kamay ng pamahalaan. Maghintay ka. Bigyan nyo ng panahon. Mag-aral kayong mabuti. Kayo'y marunong na magsalita ng wikang Kastila. Nakakapagpahayag na. Ano't nang himasok pa kayo sa gulong ito? Bakit hangad niyo maituro ito ng bukod? Hindi ako narito ng dahil sa akin. Narito ako sa ngalan ng kalagayan ng iba. Pues, ano ang kailangang higit ron? Totoo namang marami ang abogado. At ang karamihang pumapasok ay tagasulat lamang. Doktor, sila'y nag-aaway at halos magpatayan na dahil sa isang may sakit. Senyor Simon, akin lugi, akin maksak! Ano? Nalugi kayo't bumagsak? Suroga? Ganun pala'y ano't kay raming botelyang sampan at panauhin. Putris! Nangangailangan pa naman ako ng salapi. At inaakalang babayaran niyo ako. Ngunit, maayos naman ang lahat. Ayoko lamang. Go. Inaakalang babayaran niyo ako. Ngunit, maayos naman ang lahat. Ayoko namang bumagsak kayo sa maliit na halagang yan. Siya, gagawin ko na lamang 7 ang utang yung 9,000 piso. Kailangan ko lamang na ipasok ninyo ang ilang kahon ng baril na darating ngayong gabi. Ibig kong itago ito sa inyong tindahan. Hindi na ito magkasya lahat sa aking bahay. Magandang araw. Muli na naman tayo nagkita. Narito ba si Kapitan Tiago? Opo, senyor. Tatawagin ko lamang po. Sandali lamang. Ngayon nakita mo na ang kalagayan ng ama ni Maria Clara. Tulungan mo akong itako siya sa kumbento ng Santa Clara. Ngunit, senyor, hindi mo pabalinag na ng balita. Namatay ang iyong iro, kaninang mga oras lamang. Kaya bumalik ako sa bahay nila Kapitan Tiago upang ipaalam ang balita. Hindi mo ako malinindang, Basilio. Hindi mo mamamatay si Maria Clara. Malakas siya! Oh, nariyan ka na pala. Magandang umaga, Binibining Paulita. Paulita, ano ho iyon? Maaari ko bang makausap si Isaganit ng pribado? Ano po yun, Doña Victorina? Alam mo kung nasaan si Don Tiburcio. Nasaan nga ba si Don Tiburcio? Ang iyong asawa? Wala akong alam sa kanya. Donya, maaari ko po bang kausapin si Isaganit? Isaganit! Ano ang problema, Paulita Gomez? Umaasang malalampasan ko rin ito.